Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ang post ng News 5 tungkol sa pahayag ng gobyerno, pahayag ng palasyo na huwag daw tayong mabahala. Kasi ang dami nang nababahala. Tungkol po sa Maharlika Investment Fund na more than 1 year na nakatiwangwang o nasaan na yung pera, 50 billion galing Land Bank, 25 billion sa DBP, pati ang International Monetary Fund, nababahala na. Sabi niya, dapat ibalik nyo yan dahil kawawa yung bangko. Malulugi yan, mababangkrap yan pag hindi nyo ibalik. Okay? Hindi basta-basta nakikialam ang International Monetary Fund pag wala silang nakikitang danger. Oh. So, dahil dito, yun, defensive na ang palasyo. Nagpapaliwanag na ang taong bayan, wag daw tayong mabahala. Yung pera natin, yung 50 billion, nandyan lang daw. Ito, salamat sa aking mga researchers, Chris Torres, Eudora, si Meli, yung retired general na kaibigan ko, yung bishop ng mga evangelical churches. Okay. Silang nagpapadala sa akin ito. Okay. Sabi, paniniguro ng Land Bank, walang dapat ikabahala sa paglipat nito ng 50 billion sa kontrobersyal na Maharlika Investment Fund at iginiit na financially stable pa rin ito. Okay. Dagdag ng bangko na pinapatakbo ng gobyerno, nalampasan pa nito ang 10% na minimum required capital adequacy ratio o CAR ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sinusukat ng CAR ang financial health ng isang bangko. Paliwanag ng following, ito na yung statement ng Land Bank. Hindi, PNC pala. Philippine News Agency. Following the 50 billion seed capital allocation to the MIF in September 2023, Land Bank's CAR stood at 16.2% remaining comfortably above regulatory requirements. 16.2. Okay. Ano yung 10%? Ito yung dapat cash na nandyan para kung may biglang mga depositors mag-withdraw, maka-withdraw sila. So I think ang CAR ng Land Bank is 10 billion. That's 10%. So sinasabi nila 16%. Yung nabasa ko kahapon, sabi ng IMF, 12% lang daw eh. Hindi malapit na sa minimum. Sabi nila 16%. Anyway, nasa atin na kung maniwala tayo o hindi. Marami ang tumutol sa Maharlika Investment Fund dahil posible umano itong mauwi sa korupsyon at pag-aabuso. Isinabatas ito ni President Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Kabilang sa mga nagtulak nito ay ang kanyang anak na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos at pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Okay, tandaan na natin, ang utak ng Maharlika Investment Fund ay si Speaker Martin Romualdez at si Sandro Marcos, Congressman man, silang utak. O ano ngayon? Nasaan? That's 75 billion pera ng taong bayan yan. Hindi nyo pera. Tapos, ganyan lang. More than 1 year na, nakatiwangwang. Anong nangyayari sa pera ng taong bayan? Bilyones. Ang daming naghihirap. Pinapasweldo nyo lang ang mga opisyalis ng Maharlika Investment Corporation. Milyones din ang sweldo ng CEO, Board of Directors. Hayahay na kayo. Ang taong bayan hirap na hirap na. So, magpasalamat tayo kay
Speaker Martin Romualdez. Magpasalamat tayo kay Congressman Sandro Marcos sa napakagaling nilang panukala na isabatas. Ngayon, ito na, nanganganib na ang ating 75 billion pesos. After more than 1 year, yung ipinagmamayabang ng Pangulo na ito daw ang magpapaunlad sa ating bansa, ano na ngayon? Not a single investment, not a single project ang nagawa ng Maharlika Investment Fund or Corporation. Yun ba ang bagong Pilipinas? Anyway, ayan, paliwanag, huwag daw tayong mabahala. Naniniwala ba kayo? Okay, tignan natin ang people who reacted. Ito ang paborito kong portion sa mga post. Okay, 6,400 people who reacted. Okay, 3,900 ang tumatawa, hindi naniniwala. 1,500 ang galit. Galit ng taong bayan. So, either galit o tinatawanan lang, hindi naniniwala. So, this is 5,100. So, ang iba nasyak. Ang nag-like lang is only 633. At ang naglagay ng puso is 69. So, halos 700 lang ang naniniwala sa kanila. Itong palasyo, itong land bank. So, ibig sabihin, wala na, more than 99 o 98% hindi na naniniwala sa inyong paliwanag. Galit na ang taong bayan dito sa magaling na panukala ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Sandro Marcos. Yan po ang legacy nila, Maharlika Investment Corporation o ano. Basa lang tayo ng mga mangilan-ilang comments. John Prin, nag-gimmick na naman ang mga kawatan. Michelle Raganas Vallescas, good luck Philippines and hell to the corrupt government. Impyerno. Nako, masama ito. Hell, go to hell. Glenn Cirillo, nako, dalangin, Lord, ipagkaloob nyo po sa mga magnanakaw na politiko ang matinding karma kasama ang buong pamilya nila. Nakikita nyo po ang harap-harapan na pag-aabuso at matinding korupsyon sa bansa na labis na apektuhan ng mga mamamayan. Higit po kayo makapangyarihan sa lahat. Huwag nyo po hayaan manaig ang ganitong politiko na namumuno sa bansa. Nako, masama ito. Nagdasal na siya na karmahin itong mga buhayang politiko. Japet Babak, at ang may sabi nito yung nasa Malacanang na sinungaling. Sabi ko nga Land Bank nagsasalita, kailang palasyo ang nag-utos magpaliwanag. Mahinlaw Banaban, weak leader ka nga. Bumoto pa naman ako sa iyo para madali mong makuha. Rodel Paderes, correct, walang kabusugan sila. Okay, anyway, yan po ang ating mga politiko ngayon. Nagbibigay assurance na wag daw tayong mabahala, lumalabas ang taong bayan nababahala na. Anyway, daming mahirap na dapat tulungan, nakatiwangwang lang ang 75 billion na pera ng taong bayan na sila lang nakikinabang. Again, speaking of mahirap, i-share ko ulit yung mga pinasorbe natin na mga mahirap na Talaandig tribes sa Bukidnon. Sira-sira ang mga bahay na nila, tumutulo na. Salamat sa ating partnership, sa panunod niyo sa ating mga videos. Yung income natin, ibinibili natin ng yero at pako. Libreng ibibigay ang yero at pako. Ang mga tao, mga Talandig na tribo, magkuha lang ng kahoy doon, makapagpatayo na sila ng kanilang sariling bahay. Yan po, napakalaking biyaya, napakalaking pag-asa na naibibigay natin sa kanila. Panoorin nyo ang video na ito. Muna po sa pod ni nga kung nakita nga kining kabalay nga usapod siya nga matabangan tungod kay gatukod siya balay apan galisod siya sa iyang iatop akong duolon ug ako ning interviewon
kung unsaon niya nga pamaagi ang iyang pagbalay, dako ba, gamay ba, or ayong buntag gabalay ka. Ay, unsa may imong kuanane imong iatop? Sen, asa pud ka magkuha? Mangita pa taan eh. Mangita pa? Oh, Mangita pa taan sin. oh. Na ba kay ikapalit wala? Mangita pa gyapon. Mangita pa gyapon. Unsa man imong kano sa man nimo nga mahuman? Wala pa ni man. Ay, galisod pa. Pero na mo ready daan nga mga kahoy. Mga kahoy. Ang kwan lang, ang problema lang ang atop. Ito problem lang. Ang atop lang. Ay, sige. Para sa Ah. ni matukod kaya matindog sa gula pa yato. Hmm, January sir. January makuha na gid siya. January. Sa uno pa ni masugdan ko ano. Mapurma na gid siya ba. Mm, Bisan og wala pa dingding, wala pa yato pero mapurma na bitaw. Mapurma na January. January mapurma na gid siya. Mabodi ang sunod na tagan. matagan po ni og pero So unsa man ni kadako nga balay imong kanan eh? unsa man kadako? Just ra ni. Jis. Ang kan Mm, 10 by 10. mm, mm, So, salamat kayo. sige, salamat.